Good news mga kabayan, Japan magbibigay ng pondo sa Pilipinas para mas mapalakas ang ating naval capabilities. Pangalawang breaking news, Russian ships, tinira nga ba ang German helicopter sa Baltic Sea? Pangatlong breaking news, isang American ally, nakita ang Chinese ships malapit sa kanilang teritoryo. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Limang barkong pandigma ng China, kabilang ang mga destroyer at frigate, ang nakitang nagtatransit sa waterways na malapit sa Japan. Iniulat ng Defense Ministry ng Japan ang mga naval movements ng China malapit sa territorial waters ng bansa at sinasabing ito ay 12 nautical miles lang ang layo mula sa kanilang mga coast. Ang China ang may pinakamalaking hukbong pangdagat sa mundo na may bilang na mahigit sa 370 mga barko at submarine na nasa service. Nangyari ito matapos magpadala ang Russia noong Martes ng isang submarine at rescue towboat sa pagitan ng mga katubigan ng Yonaguni at Iriomote na bahagi naman ng Southwest Islands ng Japan. Sinasabing ito ang unang pagkakataon na nakita ng Japan ang isang Russian submarine na nagtatransit sa nasabing lugar. Ang China at Russia ay nagsasagawa ng mga military activities malapit sa Japan. Kabilang rito ang Joint Strategic Aerial Patrols noong November 29 at November 30 na kinasasangkutan naman ng mga bombers na may kakayahang maghatid ng mga nuclear weapons. Gayon din ng mga fighter jets, spy plane at aerial refueling aircraft. Sa taunang ulat nito, sinabi ng Japanese Defense Ministry na pinaigting ng China ang mga aktibidad nito sa East China Sea at Pacific Ocean. Ang Russia ay nakikibahagi sa joint military activities kasama ang China, habang kasalukuyang nakikipagdigmaan sila sa Ukraine. Noong Miyerkules, ang Chinese CNS Xiamen, CNS Nanjing at CNS Huanggang ay nagtransit mula sa East China Sea patungo sa Philippine Sea sa pamamagitan ng Miyako Strait, isang major waterway sa Southwest Islands ng Japan. Sa iba pang mga balita, isang barko ng Russia ang nagpaputok ng warning shot sa isang German military helicopter sa Baltic Sea base sa mga ulat nitong Miyerkules. Ayon sa report ng isang German press agency, ang insidente ay nangyari sa panahon ng isang routine surveillance operation sa rehiyon. Ang Russian vessel ay iniulat na gumamit ng signal ammunition, isang uri ng warning munition na karaniwang nakalaan para sa mga emergency situations. Noong Miyerkules, isiniwalat ng German Foreign Minister na si Annalena Baerbock na ang isang German helicopter ay na-target ng isang barko ng Russia, ngunit hindi na siya nagbigay ng anumang karagdagang mga detalye. Pagkatapos ng isang pulong kasama ang mga defense minister ng NATO, sinabi ni Baerbock sa mga reporter sa Brussels na ang Pangulo ng Russia na may suporta ng iba pang mga bansa ay higit na nagpapalawak ng kanilang mga hybrid attack sa European Peace Order. Inakusahan ni Baerbock ang Russia na sila umano ang sumira sa mga undersea cables at sila din umano ang nag-disrupt sa mga GPS channel sa Baltic Sea region bilang bahagi ng kampanya ng hybrid warfare nito laban sa mga kaalyado ng NATO. Ayon pa sa kanya, may mga insidente tungkol sa mga tanker na illegal na nag-ooperate sa nasabing lugar para umano iwasan ang mga sanctions. Kabilang na dito ang insidente kung saan ang isang helicopter mula sa Germany ay biglang inatake ng isa sa mga nasabing tanker. Ang nasabing confrontation ay naganap sa gitna ng mas tumataas na surveillance efforts sa Baltic Sea, kung saan ang mga kaalyado ng NATO ay minomonitor ang mga potential threats sa mga kritikal na infrastruktura, kabilang ang mga undersea cable at pipeline. Ang kamakailang pinsala sa fiber optic cable sa pagitan ng ilang Nordic countries ay nagpatindi pa ng mga concerns. Tungkol naman sa mga balita sa ating bansa,
Binigyan ng Japan noong Huwebes ang Pilipinas ng 1.6 billion yen o $10.6 million na naglalayong palakasin ang naval capabilities nito. Ito ay naganap isang araw matapos sabihin ng Maynila na hinaras ang China Coast Guard ang mga sasakyang pangdagat nito. Ang mga pondo ay bahagi ng isang Japanese Regional Security Assistance Program na magbibigay ng mas matibay na mga inflatable boat, coastal radar system at automatic identification system sa Philippine Navy. Ayon sa Embahada ng Japan, ang package ay magko-contribute sa pagpapanatili at pagpapalakas ng regional security at mag-e-enhance din ito sa seguridad ng mga vital sea lanes. Ang Pilipinas ay nag-a-upgrade ng maritime security assets nito at nagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyado upang kontrahin ang agresibong pag-angkin ng Beijing sa South China Sea, kabilang na ang mga disputed areas. Noong Huwebes, sinabi ng Foreign Ministry na ang Official Security Assistance Deal ay mag-i-improve sa kakayahan ng Maynila. Nahadlangan ang mga banta sa kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Samantala, nitong Miyerkules, sinabi ng Maynila na nagpaputok ng water cannon ang China Coast Guard at nag-sideswipe sa isang government vessel malapit sa pinagtatalunang Scarborough Shoal. Sa parehong araw, isang intentional na pambabangga ang ginawa ng isang Chinese vessel sa isang Fisheries Department vessel malapit sa Sabina Shoal sa Spratly Islands. Ayon kay Foreign Secretary Enrique Manalo, magsusumite ang Pilipinas ng diplomatic protest sa dalawang insidente. Matapos ang signing ng Security Aid Agreement kasama ang Japan, sinabi ni Manalo na malinaw umano na tayo ay nasa ating legal rights. At hindi umano niya maintindihan kung bakit inulit na naman ng China ang ganitong mga aksyon, gayong malinaw naman na ito ay isang illegal. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. China ang pang-apat sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Hindi lang basta may magandang geography, ang ganda ng kanyang lupain, suportado ng sipag ng mga tao, ay nagbunga ng malaking pagbabago at progreso sa loob ng ilang taon. Nakakabilib, di ba? Nakasustain sila ng 10% na growth rate for how many years? Ang GDP ng China ay tumaas mula $178 billion noong 80s hanggang sa isang nakakalula na $14.72 trillion ngayon. Kaya naman, ito na ang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, na ikalawa lang sa US. At dahil sa lumalaking middle at upper class na may bottomless pockets, walang duda na ang bansang ito ay isa na sa mga global force na dapat bantayan. Ang bansang ito, na kilala rin bilang hiyas ng Far East, ay isa na sa mga contender para sa status ng global superpower sa kasalukuyan, isa sa triad na nasa side ng global domination. Kung ang lahat ay maganda sa Orient, bakit kaya ang mga Chinese ay naghahanap ng green pastures sa ibang bansa at handang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para makapasok sa US? Ano kaya ang meron ng US na wala sa China? Pero ang mga taong ito ay may mas malalaking problema kaysa doon, tulad ng economic stagnation, religious repression at political persecution na karaniwang problema sa mga bansa ng Far East. Narito ang closer look sa mga kadahilanan na nagpapatakbo sa exodus mula sa China. Ang bilang ng legal na mga immigrant ng Chinese sa US ay lumipad sa mga nakaraang taon, kung saan ang legal na visa ay hindi darating. Handa ang mga Chinese na labagin ang batas at bigyan ang US Border Patrol ng isang takbuhan para sa kanilang pera. Ang lahat ng mga immigrant na may access sa TikTok ay kailangan lamang gawin ay humanap ng madaling sundan na mga tip at payo sa ruta hanggang makarating sa Ecuador, na walang visa requirements para sa mga Chinese at sila'y handa na. Pero hindi sila ang karaniwang immigrant na nagtatago sa ibang border. Ang mga immigrant na ito ay kakaiba dahil nagbabayad sila ng malaking halaga sa mga traffickers na may $850 na pop-up front at dinala sa isang mas madali at deluxe na landas sa pamamagitan ng mga kagubatan. Humahalo sa mga Latin Americans, sila'y naglalakbay sa dating mapanganib na Darien. Naglalakbay mula sa iba't ibang sulok ng Central America hanggang sa makarating sa lupain ng US.
Ang Chaoxin o Walk the Line ang tawag sa paglalakbay na ito mula sa China, at hindi ito ang Chinese version ng beach limbo. Ang border ng Mexico at US ay kilala bilang isang lugar na madalas puntahan, kung saan maraming undocumented immigrants ang nagtangkang tumawid papunta sa border. Base sa mga report, umabot sa 22,187 na mga Chinese ang hinuli ng Border Patrol dahil sa iligal na pagtawid ng border mula sa Mexico mula January hanggang September 2023. Ang bilang ng mga naaresto mula August 4, 2010 hanggang September ay hindi maikakaila na tumaas ng 70%, at ang sitwasyon ay patuloy na lumalala dahil sa illegal na traffic sa ating mga border. Isang halimbawa nito ay ang naitalang 15,567 na Chino na tumawid sa Darien ng Panama sa loob lamang ng unang 9 na buwan ng 2023. Ito'y nagdulot ng pagkabahala sa mga tao sa US dahil sa biglang pagtaas ng bilang mula sa 2005 noong 2022. Kung titingnan natin ang mga datos, makikita natin na ang bilang ng mga naglalakbay sa rainforest ay bumaba mula 2022 hanggang sa 376 lamang sa kabuuan mula 2010 hanggang 2021. Kaya't dapat nating itanong sa ating sarili, ano ba talaga ang dahilan ng kanilang pagmamadali patungo sa US? O may tinatakbuhan sila na something sa China? Sa kabila ng pag-unlad ng China mula sa mga kahirapan nito, hindi pa rin nito lubusang natatanggal ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang malalim na pagnanais ng China na muling bumangon ay nagmula sa kanyang makulay na kasaysayan, na tinatawag nilang siglo ng kahihiyan o Century of Humiliation. Ang panahong ito na nagsimula mula sa kanilang pagkatalo sa Opium War laban sa mga British noong 1842 at ang pagkakasakop ng Hong Kong ay itinuturing ng mga Chinese historians and nationalists bilang isang panahon ng malalim na kahihiyan. At maaring may punto sila dahil ito ang naging simula ng sunod-sunod na mga pagkatalo ng China sa mga Pranses, British at mga Russian. Habang ang China ay patuloy na hinahati at pinag-aagawan ng iba't ibang bansa. Ang kanilang sikat na Summer Palace ay ninakaw ng mga puwersa ng Anglo-French sa panahon ng Second Opium War mula 1856 hanggang 1860 at nawalan sila ng Outer Manchuria sa Russia. Nawalan din sila ng impluwensya sa Vietnam dahil sa kanilang gera laban sa mga Pranses, at nawala ang Taiwan at Korea dahil sa kanilang mga gera laban sa Japan. Sa madaling salita, ang pagbagsak ng China ay patuloy hanggang sa katapusan ng Second Sino-Japanese War na natapos noong 1945. Hindi nakalimutan ng China kung paano ito nagdusa ng matinding pagkakawatak-watak internally. Natalo sa halos lahat ng mga gerang pinasukan at napilitang sumunod sa mga hindi makatarungan at kahiyahiyang kondisyon ng mga kaaway nito. Sa pagtatapos ng siglong iyon, napilitan ang China na magbayad ng malalaking halaga bilang reparasyon at magbukas ng mga port para sa kalakalan kasama ang mga kalaban. Nawalan din ito ng mga teritoryo tulad ng Outer Manchuria, mga bahagi ng Manchuria at sakalin sa Russian Empire, Jiaozhou Bay sa German Empire, Hong Kong at Weihai sa British Empire. Ang Macau ay napunta sa Portuguese Empire, ang Jiangxian sa France, at ang Taiwan at Dalian sa Japan. Sa panahong ito, parang pinakamahinang banta ang China na napapaligiran ng mga bully, at ang trauma nito ay tila sumunod hanggang sa panahon ng kasaganaan. Sa gitna ng kalituhan, ang World War II ay tila naging hindi inaasahang tagapagligtas. Pinapatunayan na ang pagkasira ng isa ay maaaring maging kaligtasan ng iba. Habang abala ang mga mabubuting bansa sa Germany, Italy at Japan, nakuha ng China ang mga teritoryong ito mula sa mga kalaban. Bagamat malaking panalo ito, mahaba pa ang daan bago maituring na ligtas ang China mula sa mga pagsubok.
pagkatapos ng pagkatalo ng mga Japanese at pagtatapos ng kanluraning extraterritoriality sa post-World War II era, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga nationalists at ng Chinese Communist Party o CCP sa Chinese Civil War. Sa huli, nagtagumpay ang CCP sa pamumuno ni Mao Zedong habang ang mga nationalists ay nagtungo sa Taiwan. Dito nagsimula ang unang banta sa China mula sa loob. Sinundan ito ng pambansang inisyatibo upang palayasin ang lahat ng kanluraning impluensya sa China. Ang sagot ni Mao sa mga problema ng bansa ay mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, ang paglayo ng China sa Soviet Union at ang pagkakaroon nito ng nuclear capability ay mga hakbang patungo sa ultimate goal ng Chinese revival. Habang nagpakasasa si Mao sa mga estratehiya tulad ng Cultural Revolution at Great Leap Forward, nagdulot ito ng malaking atraso sa pag-unlad ng China. Nagpakita lamang ito na hindi kayang tuparin ni Mao ang kanyang mga pangako. Pero bumabalik na ang ekonomiya ng China. Mula 1979 pataas, si Deng Xiaoping ay nagtulak sa China sa kasalukuyang direksyon ng ekonomikong pagbabalik at pag-unlad. Ginagawa itong isang game changer sa global na landscape. Ang tagapagmana ni Mao ay matagumpay na naabot ang mga layunin na kanyang itinakda sa kanilang sariling paraan. Ang pangarap ng mga Chino ay sa wakas natupad. Ayon sa data ng World Bank, ang mga tao ng mataas na GDP growth ng China ay nangangahulugang ang kanyang ekonomiya ay lumobo ng higit sa 10 beses sa paglipas ng siglo. Noong 2021, mula sa $1.2 trillion hanggang halos $18 trillion. Ang kanyang open door policy ay humantong sa pag-alis nito ng 800 milyong tao mula sa kuko ng kahirapan at pagdaragdag sa kanila sa mabilis na lumalaking middle class na may malaking pagpapahusay sa akses sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo. Ginagawa ang China na isang upper middle income na bansa. Pero bakit kaya ang mga tao nito ay iniwan ito at pinili na manirahan sa US sa anumang paraan? Iyon ay dahil ang economic bubble ng China ay gumuguho, parang mga manok na bumabalik sa kanilang bahay, at ang parehong mga patakaran na tinanggap ng China upang mapabilis ang kanyang economic growth ay bumabalik sa kanya. Alam mo ba, ang pangunahing suporta ng economic policy ng China ay ang investment-based high growth, low-cost manufacturing at mga export na umabot sa end of the road pagdating sa mga resulta. Ang sobrang pag-asa sa government spending at commercial investment para sa economic development sa halip na consumer spending ay naging pinakamalaking responsibilidad nito na sana ay humantong sa mas organic at sustainable na economic growth. Noong 2008, nagkaroon ng malaking krisis pang-pinansyal sa buong mundo. Dahil dito, ang China ay nag-udyok sa kanilang mga lokal na pamahalaan na mag-invest ng malaki sa mga proyekto sa loob ng bansa at sa pag-develop ng mga properties na may pangakong tataas ang presyo ng mga ito. Pero biglang bumagsak ang market ng real estate. Yung mga malalaking developers tulad ng Evergrande nagkaproblema at nag-file ng bankruptcy. Ang resulta, maraming ghost cities o mga lugar na walang tao sa buong China. Dahil dito, bumagal ang growth rate ng China sa 5%. At nagdulot ito ng malalaking problema sa ekonomiya, lipunan at kalikasan ng bansa. May isa pang problema na naghihintay, ang pagtanda ng populasyon ng China. Irony, di ba? Sa bansang may pinakamaraming tao sa mundo, problema pa rin ang pagtanda ng populasyon. Ayon sa Al Jazeera, bumababa na ang bilang ng mga tao sa China na nasa edad 15 to 64 matapos itong umabot sa peak na halos 1 bilyon noong 2015. Ayon sa report ng Council on Foreign Relations, bumaba ng 2 milyon ang populasyon ng China noong 2023 at ito na ang ikalawang taon na nagpatuloy ang pagbaba. Ang mga datos ay nagpapakita na patuloy na bumababa ang total fertility rate ng China mula 1.5 na mga anak bawat babae noong huling 1990s hanggang 1.15 noong 2021 at ngayon ay malapit na sa 1.0. Malayo ito sa replacement level na 2.1 na kailangan para mapanatili ang kasalukuyang antas ng populasyon.
Sa kabuuan, bumaba ng 2.9 milyong tao ang populasyon ng China noong nakaraang taon at umabot na sa 1.40 bilyon noong 2023. Nakarecord lang sila ng 9 milyong mga kapanganakan noong 2023, mas mababa pa sa 11.1 milyong mga namatay. Bumaba ng 500,000 ang birth rate mula 2022 at nagpapatuloy ito. Napagtanto ng mga policymakers na para sa China na mapanatili ang kanyang populasyon, kailangan magkaroon ng hindi bababa sa 2.1 na mga baby ang bawat babae. Pero kahit na ini-encourage ng PRC ang mga babae na magkaroon ng mga anak, hindi sila nagpapaloko. Kaya tanong, magkakaroon kaya ng two-child policy sa China sa mga susunod na taon? Ang tanging paraan para malutas ang mga problemang ito ng China ay sa pamamagitan ng pag-restructure at pag-revamp ng buong economic structure. Habang nag-iisip ng mga bagong ideya, ang mga Chinese policymakers para sa ikalawang economic revival, ang mga ordinaryong Chinese naman ay nagdedesisyon na hindi na mag-stick around at iniwanan na ang barko. Habang nagbabasa ulit ng mga libro ng Confucius ang mga strategies ng China, ang karaniwang tao sa China ay nagdurusa sa isang stagnating economy. Halimbawa na lang si Wu Xiaohua, 42, na nagsabi na pinili niya na kumuha ng isa sa mga mas mabilis na mga biyahe para maabot niya ang US nang hindi nasasayang ang mahalagang oras at makapagtrabaho. Nagmula sa Hunan Province, lumipat si Xiaohua sa Shanghai para magtrabaho bilang taxi driver pero nag-struggle dahil sa pandemya. Sinabi niya na ang ekonomiya ay gulo at mahirap magbigay ng basic care para sa kanyang pamilya. May isa pang migrant na umalis sa Beijing 2 buwan matapos na itigil ng mahigpit na COVID-19 lockdown sa China ang kanyang trabaho bilang masseuse na nag-iwan sa kanya na walang pera at halos hindi na makasurvive araw-araw.